Magandang hapon sa inyo mga lodi. Alam nyo, habang tinatahak ko itong daan na ito patungo sa lola ko, may naalala akong kinuwento niya sa akin eh. Yung bahay na nadaanan ko doon sa mababa ng kalsada na to, yun bahay ni Ka Silvia. Ngayon, kung mahilig ka sa mga horror stories, tingin ko magiging interesado ka dito sa ikukwento ko. Dati daw dito sa lugar nila, ay may kababata siyang nagngangalang Silvia. Isa itong antikera. Yung mga nangongolekta ng mga lumang kagamitan. At hindi lamang siya basta-basta antikera. Mas nagkakaistorya yung isang bagay na bibili niya. Ay mas lalo niya itong nagugustuhan. Yun nga daw kwarto niya. Isang hilera ng eskaparate na punong-puno ng mga koleksyon. Yung mga gamit na galing pa daw sa malalayong probinsya. At yung mga nakalimutan ng bayan dito sa atin. Mga lumang orasan, mga sinaunang mapa, mga lumang banga, statwa, at yung pwede rin mga palamuti sa bahay na halos nakalimutan na ng panahon. Yun ang mga bagay na gustong-gusto niyang kolektahin. At hindi raw niya ito ginagawa para kumita o sumikat. Ginagawa niya lang ito dahil sa sobrang passion niya sa pagkolekta ng mga ganitong bagay. Nung daw kasing bata siya mahilig siya sa mga kwento ng mga sibilisasyon, mga pagsakop, mga sinaunang tao. Nadala niya daw yun nang siya ay lumaki. Yung iba nga daw, mas gusto ang malalaking pagtuklas at mga namumuhunan pa ng malaki. Itong si Ka Silvia, okay na yung may nakita siyang maliit na gamit. Basta may misteryong ikinuwento yung nagtitinda sa kanya. Okay na sa kanya yun, kinukuha niya na yun. Madalas nga daw siyang bumili pag linggo. Gawa nung araw ng pamilihan. Lumulusong kasi yung mga mangangalakal na katutubo galing bundok. Nalibang siya kalalakad sa pagtingin-tingin ng mga tinda hanggang sa nakarating daw siya sa may dulo ng pamilihan. Natuwa daw siya at may bagong bukas na tindahan ng mga lumang gamit doon. Ang lalong nagpamangha sa kanya yung may lumabas na katutubo doon sa tindahan. Yung itsura daw ng katutubo yung parang hindi mo na makikita sa mga panahon ngayon yung itsura datingan nung mabilis na pinasok ni Ka Silvia yung tindahan. Tapos tinanong niya daw doon sa may-ari kung ano yung ibinenta ng katutubo na yun. Pero ayaw pang ibenta ng may-ari ng tindahan yung gamit. Gawa nung pag-aaralan pa daw niya. Pero mapilit daw itong si Ka Silvia. Bumunot agad ng pera at babayaran pa ng doble yung gamit na yun. Wala daw nagawa yung tindero kundi ibigay na lang ito kay Ka Silvia. Hindi raw maipaliwanag ang saya at kagalakan doon sa pag-uwi niya doon sa nabili niya. Ang hindi niya alam, dito na pala mag-uumpisa ang kababalaghan sa buhay niya. Sa unang araw pa lang nanakop niya yung rebulto. Samot-saring misteryo na ang bumabalot sa bahay niya. Yung anino ng babae, madalas makita sa bawat sulok ng bahay niya. Minsan naman daw may narinig siyang tili at hiyaw ng mga babae sa kusina niya. Pati yung bahay niya na may kaaya-ayang itsura at bihis nito nagbago. Naging parang haunted house na yung dating ng bahay niya ngayon. Pero dala ng matinding obsesyon dun sa rebulto na nakuha niya, pinagwalang bahala na lang niya nangyari. Hindi niya alam, sa paligid niya ay may nangyayari na palang mga kababalaghan. Misteryosong nagkakamatayan yung mga hayop. Yung mga ilaw sa poste paghapon, nagkukurapan. At ang pinaka nakakakilabot daw doon
yung bigla na lang may kung anong hamog o usok na bumalot do'n sa kabayanan nila. Yung kinagabihan na yun, nakaupo si Ka Silvia sa kanyang sopa. Medyo relax naman siya at nakakalong yung pusa sa kanya. Mapanglaw yung ilaw sa kanyang pantalya. Yung lampshade, bigla na lang sinugod nung kanyang alagang pusa na maamo naman daw yun. Pero nung gabi na yun nagulat na lang siya nung inatake ng pusa niya yung rebulto at inaangil-angilan pa ito. Pagkatapos lang yun nagtatatakbo yung pusa palabas ng bahay niya. Mabilis namang sinundan ni Ka Silvia yung alaga niyang pusa. Sa iniisip niya na baka may nakita lamang itong daga. Pero nung bitbit niya na ito at tumingin sila sa likod, sabay pa silang tumingin sa likod. Nakita nila yung rebulto na nakangiti ito sa kanila. Balak niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Pero pagbukas niya ng pinto, para ba siyang nakaaninag ng kakaiba at nakakatakot na kapaligiran. Dati ay ganong oras, nagkukwentuhan at nagkakasayahan pa yung kanyang mga kapitbahay. Ngayon ay parang nag-iiwasan na ang mga ito. At yung iba, pinipili na lang na huwag lumabas. Para bang may kinatatakutang ewan ba? Sa araw-araw na lumipas ay hindi masisising isipin ni Ka Silvia na siya ang dahilan ng mga ganitong pangyayari sa kanila. Hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa ibang bayan. Nagbahay-bahay siya at nagtanong kung sino makakatulong sa kanya. Hanggang sa yung balita ay nakarating sa isang magaling na eksperto. Ang pangalan daw nun ay Jed. Si Jed ay may kaunting kaalaman sa espiritualidad. Nung nabalitaan daw ito ni Jed, ang espiritista, ay mabilis nitong hinanap ang bahay ni Ka Silvia. Nung nagkakilala na daw sila ay ikinuwento ni Ka Silvia yung mga kababalaghang nangyayari sa kanya. At pagkatapos namang marinig yun ng espiritista ay pinasok daw ng espiritista yung bahay ni Ka Silvia at inobserbahan niya yung paligid. Pinag-aralan din niya yung mga sulok-sulok ng bahay hanggang sa may naramdaman siyang kakaibang enerhiya na bumabalot doon sa isang gilid. Sakto namang nahandun yung rebulto. At nung nilapitan nga daw nito yung rebulto ay may tumindig na balahibo sa kanya. Ipinagtapat ni Jed kay Ka Silvia na ang nabili niyang rebulto ay may sumpa. Sinabi niya ngayon dito na tulungan siya na mangolekta ng mga kakailanganin bago sumapit ang gabi para matapos na ang kababalaghang ginagawa ng rebulto na yon. Inilabas nila yung lahat ng gamit sa pagnited at gamit din yung ibang nakolekta nilang mga tuyong dahon at mga kagamitang kailangan. Pinalibutan nila ng kandila yung paligid ng rebulto upang pagsapit ng gabi ay hindi na makawala pa ang espiritong nasa loob nito. Nung maggagabi na ay inumpisahan na ni Jed ang dasal. Nabalot ng tensyon at matinding hiwaga ang loob ng bahay ni Ka Silvia. Lalong lumalakas ang enerhiya at puwersa ng espiritu sa tuwing umuusal ng dalangin si Jed. Nag-uugaan yung mga upuan at naglilipadan yung mga papel doon sa kwarto ni Ka Silvia ng mga oras na yon. Sa kalagitnaan nga ng ritual na yun ay nararamdaman ni Silvia na para siyang hinihipnotismo ng espiritu. Para daw siyang binubulungan nito at ginugulo na itigil na ang kanyang ginagawang pagdarasal. Pero sinabihan siya ng espiritista na huwag bibitaw at patuloy lang na magdasal. Nang matatapos na sila sa
pagdarasal do sa ritual ay tiningnan ni Sylvia ng buong tapang ang rebulto. Nung mga oras nga yun, dala yung galit kay Ka Sylvia na sinigawan niya pa yung rebulto na hindi daw siya kaya nito. Pagkatapos nun ay tumba ang estatwa. Pagkatumba nga ng rebulto ay patuloy pa rin ang panggugulo nito kay Ka Sylvia. At sa huling bahagi ng dasal ng espiritista ay kumuha ito ng isang balaraw. Mabilis niyang itinarak ito sa estatwa. Yung liwanag nga ng kandila ay tumama doon sa pinakapanaksak nito at tumiwanag ng ubod ng kisap. Yung rebulto nga nung sinaksak ng balaraw ng espiritista ay unti-unting nabitak hanggang sa nasunog at nilipad na lang ng hangin yung abo nito palabas sa bintana. Mahiwaga nga yung nangyari ng gabi na yan. Dumating yung madaling araw. Pumasok yung sinag ng araw doon sa mga bintana ng mga bahay sa kapitbahay nila. Yung sinag ng araw, parang pinawi niya yung usok dun sa paligid na bumabalot dati sa lugar nila. Tapos yung mga bahay dun, parang isang bagong umaga yung nangyari. Si Ka Sylvia naman nun, kahit na medyo dala nga nung pangyayari nung gabi, ay mabilis niyang nilapitan si Jed at niyakap ito na nagtanda ng kanyang pasasalamat. Para ba siyang nabunutan ng tinik na yung mabigat na dinadala niya ay ngayon magaan na siya. Binilinan na lamang siya ni Ted na kung bibili uli ng gamit, mag-ingat at pag-aralan muna ang mga ito. Pagkalipas nga ng ilang araw ay nagpaunlak si Ka Sylvia ng isang salo-salo para sa kanyang mga kapitbahay. Dama niya yung laking pagbabago at pagpapanumbalik ng saya at kapayapaan sa kanyang paligid. Masaya rin siya kasi parang natapos ng kababalaghang nangyaring ganun sa kanilang lugar. Nung namili siya ng 1 linggong araw ng pamilya, naisipan niyang dalawin yung tindahan sa dulo. Hindi naman niya nais bumili rito. Gusto lamang niyang kumustahin yung may-ari ng tindahan. Pero laking gulat niya. Wala palang tindahan doon. At ang nakatayo doon na isang puno ng baliti.